Sabi, kung magkakandara pa kayo sa pagpapayaman, pero ang magiging bunga nito ay nagkakagulo ang pamilya nyo. Maghahanda kayo na ang laki-laking handa, ang ganda-gandang handaan, pero nag-aaway-away na kayo. Magpapadebo kayo ng anak, ang liit-liit ng bahay nyo, gusto na anak nyo, bumababa sa laki-laking hagdan. So magpapagawa pa kayo ng malaking-malaking hagdan na wala naman pinupuntahan. Para lang siya manaog doon sa tugtog ng musiko niya. Tigilan yung kabaliwan na yan. Magpakasimple kayo para di magulo. Lalo't hindi nyo naman afford. Ngayon, kung afford nyo, gagastos kayo ng 300,000, 400,000 sa party na hindi maaapektuhan ng inyong budget, hindi maaapektuhan ng inyong pagpapaaral sa mga anak, mga babayarin, hindi kayo mangungutang, di umarya kayo. Pero kung uutangin nyo lang, magkakadabuhol-buhol ang mga budget nyo para lang kayo magpasikat, so niya, a simple meal is better than a feast where there is hatred. Go for the simple. When the complicated will hurt family life. Pagka sobra na yung matataas ang mga pangarap na hindi mo na maabot kahit anong tiyad ang gawin mo, bababaan ang pangarap. Dapat realistic. Huwag makikipag-compare sa pinsan, sa kapatid, sa kamag-anak, sa kapitbahay. Magtataka ka naman talaga, merong nyugan, ang kapal-kapal ng mga nyug at mga puno, biglang may bahay doon na mukhang sa Mediterranean talaga. Siguro, marino ang anak niyang magulang na yan. At bakit siya nagpagawa na laki-laking bahay? Kasi yung kumari niya sa kabila nagpapagawa, marino na yung anak. So unahan sila sa pag-text sa anak, anak, kulang pa tayo ng bubong. Anak, kulang pa tayo ng galige. Paano naman yung ipinagawa niyo kasi laki na simbahan? Hindi naman talaga naging Mediterranean, kundi Medyo-Terranean lang ang itsura. Simpleng-simpleng bubong, 5 layer. Nakakita na kayo ng mga bahay ba ngayon na parang walang wala sa lugar? Simpleng-simpleng bubong, pero ang dami mga sub-bubong na letter A na ganon. Yung parang mga bahay ni Dracula. So, bakit ang dami mga layer-layer ng bubong? Saan nakuha to? Nagkausu-usuhan, nagkagaya-gayahan yung kapitbahay. Lumalaki tuloy ang gasto sa yero. Sa halip na simple na lang. So go for the simple. There is great godliness in contentment. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. Hindi natin tinatanggalan ng mga kapatiran natin ng pangarap, pero ibagay sa realidad ang pangarap. Pagdugtungin ang langit at lupa, hindi yung nakalutang ka para abutin mo ang ulap, pero hindi ka na nakatungtong sa lupa. Dahil babagsak at babagsak ka. Proverbs 15:27, being greedy causes trouble for your family. So kailan titigil? When will we say enough is enough? Kailan natin sasabihin sa daddy nyo, anak, na huwag na siya mag-abroad, magsama-sama na tayo dito uli? Kailan natin papauwi ng nanay mo na 20 years ang nag-aalaga ng anak ng iba, hindi mo naalagaan ng mga sariling anak dahil sa pangangailangan? Again, hindi natin sinisisi yung mga yon dahil talagang gusto lang nila makapag-provide. But when is enough? Dapat merong usapan kung kailan yung enough. Dahil hindi na uubos ang gastahan. Pag napag-aral mo ng mga anak mo, biglang mag-aasawa yon, may apo ka na naman ngayon, apo mo naman ngayon ang pag-aaralin mo. Hindi ka na, makakauwi dito ng buhay. Malamig na bangkay ka lang uuwi dito. So kailangan merong hangganan. Pero maiba ko, kung gusto niya na maraming letter ay ang bubong nyo, bahala kayo. Total taste nyo lang naman yan. Kaya lang magastos talaga sa yero.